Good afternoon. Good afternoon to everyone. Maraming salamat Kuya Michael sa pag-play mo kanina. So tuloy na po tayo sa ating topic. Yung ating topic is actually how to grow our faith, or sa maikli ay growing our faith. Yung mga susunod na slides ay subukan ko po na English man po halos ang nakasulat, nakalagay po dyan, ay halos babasahin ko po ng Tagalog para mas malinaw po nating mapag-usapan. Ano po? So, paano nga po ba mapalago ang ating pananampalataya? So, wala pong eksakto pong basihan. Ito po ay ilang lang po sa recommended na paraan upang tayo po ay mag-grow sa ating pong pananampalataya. So, sabi po dito, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. Kung tayo ay walang pananampalataya, imposible daw na mabigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos. Dapat daw tayong manampalataya na siya po ay nag-i-exist at siya po ay rewarder. Ano po? Siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong siya po ay hinahanap ng buong puso. Yan po ang sinasabi sa Hebrew 11:6. Ano po? So kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. At may sinasabi din po sa Romans 1:17 ay ang matuwid ay dapat mamuhay ayon sa kanyang pananampalataya. The righteous will live by faith. So ganun na lamang po kahalaga yung ating pong pananampalataya, faith. Bago po ako magpatuloy ay kwentuhan po muna kayo. Maaaring ito ay parang kwentong barbero, pero ang habol po natin ay yung lesson sa kwento. Pakinggan niyo po ng gusto. Mayroon po isang lalaking sabihin natin namasyal, naglakad, ano po, sa gitna ng kadiliman sa gubat. Ano po. So alam naman natin po ang gubat at madilim pa, madawag at talagang wala siyang nakikita sa sobrang kadiliman. Kwento lang po ito mga kasama. Ano po. At sa kanyang paglalakad, ano po, ay bigla siyang nahulog. Yung po isang bangin. So dire-diretso ang kanyang pagkahulog at sigaw siya ng sigaw. At bigla po siyang may nakapitang sanga. Sa kanyang pagkakapit sa sanga, syempre takot siyang tuluyang mahulog at ayaw niyang mamatay siya. Siya ay tumawag kay God. Sabi niya, Lord, Lord, saklolo, tulungan mo ako. I-save mo ako. So patuloy siyang sumisigaw, Lord, Lord, save me. Tapos si Lord naman ay bigla pong sumagot. Sabi niya po, ikaw ba ay nananampalataya sa akin? Sabi naman ng tao na nakakapit sa sanga, yes, Lord, ako'y nananampalataya sa iyo. Sabi ulit ni Lord, nananampalataya ka ba talaga? Yes, Lord, nananampalataya ako. Kung ganon, sabi ni Lord, bumitaw ka sa sanga. Bigla po yung tao ay medyo natahimik. Ano po? Nag-isip ng matagal. Bibitaw siya sa sanga, so pwede siyang mahulog, kaya bigla niyang sinabi na lang bigla, may iba bang tao dyan? May iba bang tao dyan? Naghanap siya ng ibang pwedeng matatawagan para siya ay sakluluhan. Sa makatuwid, hindi siya nanampalataya kay Lord, hindi siya bumitaw. Then, sa buong magdamag, nakakapit siya doon at nangangalay, pero sa akala niyang baka siya ay mamatay, talagang kumapit siya ng gusto kahit siya ay nangangalay na. So matapos sa magdamag, sa mahabang oras, lumiwanag na. Sa pagliwanag po, sa bukang liwayway, bigla niyang nakita sa kanyang baba, isang dangkal na lang ay lupa na. Kung siya po sana ay nanampalataya, di gabi pa lang ay okay na po na sana siya, hindi na po sana siya nangalay pa. So yung po ay maaaring kwento lang na pwedeng kung naintindihan mo, ay napangiti ka. Kumbaga, sinabihan na siya ni Lord na bumitaw dahil kulang ang pananampalataya, tumawag pa siya ng ibang tao para sakluluhan siya. So minsan ng ating pananampalataya ay meron tayong question. Tayo nga ba ay lubusang nananampalataya sa Diyos? Tayo ba ay totoong nananampalataya sa Kanya? Naniniwala sa Kanya? Pero ang katotohanan po,
Ang spiritual growth natin ay nagtitake ng time, hindi minsan biglaan. Though ang faith ay gift from the Holy Spirit, but sometimes ang faith po ay hindi biglang meron tayo. Pwede tayo magtanong na, bakit parang ang tagal na lumago ang aking pananampalataya? Bakit parang ako ay nag-i-struggle pa sa aking mga kahinaan? Bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit hindi pa rin ako lubusang naniniwala sa Kanya? Bakit nagwo-worry pa rin ako? Natatakot pa rin ako? Bakit mahina pa rin ang faith ko? Minsan, baka nangyayari po yan sa inyo o naitatanong niyo po yan sa inyong mga sarili. Pero po ang sagot ay, kung ang mga puno, anumang halaman, ay would take time para sa natural growth niya bago ito mamunga, ganun din po ang ating pong pananampalataya. Talagang nagtitake po siya ng time. At yung best fruit ay humihinog ng hindi biglaan, unti-unti. Ganun din po ang faith. Growing in faith involves nurturing your spiritual life. Sa ating pong paglagong pananampalataya ay dapat natin pong in-nurture, alagaan ang ating pong spiritual life. Tayo po ay dapat lumalim ang relasyon sa ating Diyos at makultivate po ang sobrang pagtitiwala at pagdepende sa Kanya. Doon pwedeng lumago ang ating faith. At bibigyan ko po kayo ng ilang practical steps para mag-grow ang ating faith. Una po, magbasa po tayo ng Bible. Sa Bible po, regular tayo magbasa ng Bible. Tayo po ay mag-reflect sa mga teachings doon at i-apply po natin ito sa ating buhay. So obvious naman po na mag-grow po ang ating faith pag nagbabasa tayo ng Bible. Kasi sa Bible, doon po natin mas nakikilala sino ang ating Diyos. Yung kanyang nature, yung kanyang ways. The more natin siyang nakikilala, gaano siya ka-powerful, ka-faithful, the more tayo magtitiwala sa Kanya. And of course, ang Bible ay nagtuturo sa atin ng mga wisdom para i-guide tayo at maproteksyonan. Ang verse po dyan ay, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So inutos po sa Joshua 1:8 na ating pagbulay-bulay ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang pangalawa po, para lumago ang ating pananampalataya, syempre we have to pray. Tayo po ay manalangin. We have to develop a daily prayer habit. Hindi po yung pag may kailangan lang tayo. Dapat consistent, intentional, everyday, regular tayo nagpe-pray kay God. Sharing our thoughts, yung ating nararamdaman, ang ating mga iniisip, pinag-aalala, ibigay natin to kay God. Sa prayer po, kung madalas tayong nakikipag-usap sa isa't isa, halimbawa, si Brother July, kung palagi ko siyang kausap at palagi kami nag-usap, automatically, naturally, magiging lalo kaming close sa isa't isa. Yung intimacy, pag palagi mong kausap ang Diyos, lalo pong yumayabong, lalo pong lumalalim. So kung gusto mong makaklose ang isang tao, dapat palagi mo siyang kausap. Ganon din ang Diyos. Mas palagi mong kausap ang Diyos, mas lumalakas ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. Ano po? So, ang ating pong verse dyan, syempre yung 1 Thessalonians 5:17. Pray continually. Ang pangatlo po ay attend worship. Para lumago po ang iyong faith, ay palagi tayo dapat nag-a-attend ng ating pong mga regular, lalo't Sunday worship. Ano po, face-to-face man yan or online, huwag kang mag-absent. Ano po, join a community of believers, participate in worship, and learn from sermons. Tayo po ay matututo doon sa mga itinuturo during worship. And of course, masarap pong mag-worship sa Panginoon. Sa ating pong pagsamba sa Diyos, syempre, nararanasan natin ang presensya. Naranasan mo na ba nung mag-worship ka na hindi ka lang lumuluha, pati uhog mo, pasensya na po, yung sipon, laway, sa iyong pagsamba sa Diyos. Di ba napakasarap ng pakiramdam na yon? Sa ating pagsamba, ramdam natin ang presensya ng Diyos. And of course, ang ating pong faith ay lalo pong tumitibay, lumalago. Ano po? So sa ating pong pagsamba sa Diyos, ay sa ating pagdalo sa mga gawain, ano po, marami po tayong natututunan. Hindi po ba't sinabi sa Romans 10:17, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos,
ng ating pananampalataya ay lalong tumitibay. Yan po ay sa Romans 10:17. So, ang ating pong verse po dyan ay yung pong Hebrew 10:25. Not giving up meeting together. Huwag nating kalimutan na dumalo sa pagsasama-sama as some are in habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Ano po? So huwag nating kalimutan umattend ng mga worship services. Kasunod po sa number 4, para lumago ang ating faith, serve others. Engage in acts of service. Ano po? Tayo po ay tumulong. Tayo po ay mag-volunteer. Tayo po ay tumulong sa iba. Yung verse po dyan na inilagay ko po ay sa Matthew 25:40. Kasi sabi po doon, truly I tell you, sinasabi ko po sa inyo, anumang gawin mo sa iba, sa pinakaaba, ay siyang ginawa mo na rin para sa akin. Kung ano daw ang ginawa natin sa mga list, sa mga aba, sa pinakalaylayan, ika nga, ay yun din po ang ating ginagawa kay Jesus. So as we bless, as we help, as we encourage, habang tayo pinapalakas natin ang iba, ay para din may ginagawa din tayo para sa ating Diyos. Ano po? So saka wag po natin kalungkutan. As we serve others, para pong nagagawa natin yung pinaka-design. Design nyo po natin. Kasi sabi po doon sa Ephesians 2:10 that we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Mas ginagawa natin kung ano ang disenyo natin, design natin, ano po, mas of course, mas napapalapit tayo sa lumikha sa atin, sa creator natin. Ano po? So punta tayo po sa number 5. Ano po? Sa number 5, ang pinag-uusapan po natin ay paano lumago ang ating faith, ang ating pananampalataya. Medyo marami po ito mga kasama. Pero tandaan lang po natin, yung malaki po yung strike, yung impact po sa inyo. Ano po? So ito ay maraming suggestion. Lahat po ito ay makakatulong. So number 5, be a part of a small group. Connect with fellow Christians. Share experiences and support one another. Dapat daw po tayo ay makabilong. Kasama na po syempre itong ating pong PWD Fellowship. Nakakatulong din po ba ang ating pong pagdalo, pagsabay sa ganitong gawain para lumago ang ating pong faith? Hindi ba't ang ating motibo sa PWD Fellowship ay for you to grow your spiritual life? Ano po? Yung pong ating pong isa sa ultimate mission goal sa pag-join. But more than the PWD Fellowship, I encourage you po na sana magkaroon ka ng small circle. Sa amin po, ang tawag po namin dyan ay D-group, discipleship group. Iba po yung meron kang mga kasabay na personally kilala ka. Minsan kasi pag umaatid ka sa church pag Sunday, napakarami ng mga dumadalo. Wala ka masyadong ka-close. Maski nga sa PWD Fellowship, ilan po tayo ngayon? 20 plus? Parang wala pa tayong masyadong ka-close. So, I hope you could be joining a smaller group. Yan si Brother Mike, meron yung small group or D-group. Ako din, meron din ako D-group. Ano po kasi sa disciple group, may parang accountability tayo sa isa. Nagbabantayan, nagtutulungan. Ano po, ika nga, meron tayong better personal relationship. Mas nakakapagkwentuhan. Ika nga, hindi para pag-usapan ng iba, bawal yun. Hindi pwedeng marites kasi meron tayong tinatawag na ika nga confidentiality. Pero at least, meron ka mga totoong pwedeng katuwang karamay bilang kapatiran mo sa ating pong spiritual family. I hope you can be part of a spiritual small group. Kasi dyan, nagkakaroon din po ng mga training. Parang Bible study, sharing. Ano po. So, ang verse po dyan ay sa share each other burdens and in this way, obey the law of Christ. Nagkakaroon ng tulungan pag medyo smaller yung group. Yan po ay sa Galatians 6:2, New Living Translation. Tuloy tayo sa number 6. Ang ating pinag-uusapan ay paano lumago ang ating pong pananampalataya. Number 6, seek mentorship. Humanap daw po tayo ng someone na pwede talagang accountable sa iyong paglago. Though hindi naman po talaga siya. Ikaw pa rin mga unang may dapat intentionality
desisyon na gusto mong lumago. Ano po, patulong ka sa Holy Spirit at nawa mayroong taong gagamitin sa iyo para bang coach, para pong mentor. Example ko po dyan, yung aking pong D-group leader sa amin po dito sa Calamba. Kanina po ay dinalaw po niya ako. And I appreciate yung pagpunta niya para lang po sa face-to-face, one-on-one, na turuan niya ako paano po maging isang disciple maker. And I appreciate that kasi sinadya niya po ako. At minsan, kahit po sa smaller group, kahit close na kayo sa mga ilang kasama natin, may mga pagkakataon na medyo atubiligang i-open lahat ng gusto mong sabihin. So, mayroon dapat isang tao na pinagkakatiwalaan mo ng gusto and you respect the person. And somehow, ramdam mo na siya po ay matured na spiritually, na pwede kang magdepende in a way para i-open up yung mga ilang question mo o ilang mga observation mo. At siya naman ay willing kong turuan ka. Siya po yung magiging accountable partner mo to guide you and to encourage you. Ano po? Hindi po ba? Minsan nga po sa corporate world, ako din, nung bata ako, naisip ko rin yan. Kasi po ako'y lumaking walang tatay. Iba pa rin po na may somebody na para bang kausap mo palagi. Yung para bang open, honest, na kahit masaktan ka, basta genuine po yung concern, authentic po yung malasakit sa'yo. Di ba parang ang sarap makakuha ng mga advice sa ganung klaseng mentor or coach. Seek mentorship. Ang ating pong verse dyan ay sa 1 Corinthians 11:1-2, New Living Translation. And you should imitate me. Sabi doon ni Paul, gayahin nyo ako. Just I imitate Christ. Katulad ng pagkopya ko kay God, kay Christ. I am so glad that you always keep me in your thoughts. Masaya ako na palaging akong nasa isipan mo and that you are following the teachings I pass on to you. Na sinusunod mo yung mga tinuturo kong ipinasa ko sa iyo. Hindi ba't pare yan ay mentoring coaching na verse? Sana nga po ay magkaroon ka ng isang spiritual coach. Ano po? To help you to grow your faith kay God. So punta tayo sa number 7. Sa number 7, practice gratitude. Focus on the positive, give thanks, magpasalamat, at i-acknowledge mo palagi yung mga blessing na galing kay God. Ano po? So, sa gratitude, kailangan natin maisip paano nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya yung mahilig ka magpasalamat, grateful ka palagi. Yung tipo bang lahat ng bagay ina-appreciate mo. Siyempre, pag ina-acknowledge mo yung mga blessing, yung mga positibo, magagandang bagay na nararanasan mo, siyempre, hindi mo mapapansin yung maaaring mahirap, masakit, mabigat na mga pangyayari sa buhay mo. You tend to focus sa mga bagay na magaan na nagbibigay tuloy sa iyo ng parang kagaanan ng loob. So, mga kasama, hanggat maaari sa ating pong pag-focus sa mga mabubuting bagay, grateful to all those things, lalo nating napipil, God is good all the time. Kahit may disability tayo, kahit nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, pero kung mapaghanap ka ng mga mabubuti at mga magagandang bagay na mayroong binigay sa iyo ng Diyos, you still tend to say, God is good. God is good all the time. At ang verse po natin dyan, sa 2 Thessalonians 5:18, mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon sapagkat ito ang kalooban sa iyo ng Diyos through Christ Jesus. Be thankful in everything. So punta tayo sa number 8. Para lumago ang ating pananampalataya, we have to forgive and let go. Kailangan nating magpatawad and let go. Pag sinabing let go, wag mo nang kimkimin, wag mo nang isaloob, wag mo nang buhatin, wag mo nang dibdibin. Release grudges, pakawalan mo. Forgive yourself, patawarin mo ang sarili mo at yung mga nakasakit o nakagawa sa iyo ng masama. Forgive and trust God's sovereignty. Ibig sabihin, bahala na ang Diyos sa kanila. May sinabi nga sa Exodus, di ba? Parang be still, para bang
Kumbaga, huwag kang lumaban because the battle is mine. All we have to do is kalma. Be still. Kay God ang laban. Si God ang bahala sa mga nakapanakit sa'yo o mga nakapagbigay sa'yo ng sama ng loob. Please forgive. Forgive. Kasi yung mayroon akong kakilala, mayroon po siyang nararamdaman. Masakit po siya. May sakit po siya. Kuya Mark, patulong po ako na i-mute natin yung kasama natin na nakapag-mute. Medyo maingay po yata. Salamat, Kuya Mark. Kasi minsan, nagkakaroon ako ng pagbibigay na para bang sabihin natin pagkampi or pag-unawa. Pag may nararamdaman ka, mas may sakit ka, we tend to become sensitive. Siyempre, alam ko yan dahil nararanasan ko yan. Para bang lahat ng pwedeng gawing mali ng iba or pagkukulang-kakulangan, iniinda natin. O maaaring talagang intention o hindi nila, sumasama ang loob natin. Kasi nga may nararamdaman tayo. Epekto po yan. Para bang sa science, parang normal yun na maging sensitive ang taong may disability, may kahinaan, or may sakit, o may nararamdamang sakit. Pero please, give it to God. Kaya nga, mayroon tayong Diyos. Hindi para akuin, tanggapin natin yung nagpapasama ng loob sa atin. Si God nandyan para kunin niya at ibigay mo sa Kanya anuman po ng sama ng loob o nagawang mali ng iba sa iyo o sa pamilya mo. Forgive and let go and let God. Ibigay mo kay God. Ano po? Magpatawad tayo. Surrender all to God. Kasi kung wala pong galit, ano po, wala pong resentment, yung parang sama ng loob, pagkimkim ng tampo, ano po, syempre kung wala yon, mayroong love. Hindi naman pwede magsabay yung galit ka, pero love mo siya. Hindi naman pwede magsabay yung masaya ka, pero malungkot ka. Hindi pwede. So, kailangan meron kang pakawalan and accept God's grace na maranasan mo yung love, yung joy, and peace. And by that, pag meron kang love, joy, and peace, without the faith and anger, maniwala ka sa akin, mas mapipil mo si God, mas mararanasan mo yung paglago ng iyong pananampalataya. Forgive. Patawarin mo na sila. Sabi po dyan sa Ephesians 4:32, instead, be kind to each other. Sa halip daw, tayo po ay maging mabuti sa bawat isa. Tender-hearted. Ano po? Maging malambot ang puso. Magpatawad sa bawat isa. Katulad ng paano magpatawad ang Diyos sa iyo. Yan po ang Ephesians 4:32. Kung ikaw nga napatawad ni God, magpatawad din tayo. Alam kong hindi madali. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit para tulungan ka eh. Ang hinihiling ng Holy Spirit, ibigay mo sa akin yan. Let go and let God. So number 9, paano tayo lumago sa ating faith? Trust in God's sovereignty. Tayo po ay magtiwala. Ano po? God is on the throne. Siya ang may control. Siya ang Diyos eh. All we have to do is trust Him. Kailangan natin i-recognize siya po ang nakaupo sa throne. Siya po ang may likha ng lahat. Siya ang in control. Siya ang provider. Siya ang bahala sa lahat ng mahihirap mong sitwasyon. Siya ang may lalang sa atin eh. Siya ang Diyos eh. So all we have to do is to trust Him. Yung kilala kong verse po para dyan, yung Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala sa Diyos ng buong puso. And lean not on your own understanding. Huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. Kasi tao lang tayo, pwede tayong mali. But God is perfect. Alam po niya lahat. He knows best. Siya yung tinatawag na omniscient God. Ibig sabihin ng omniscient. All-knowing God. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang ginagawa mo kahit nakasara ang camera mo. Amen. Ano po? Alam niya po lahat. And He is a faithful God. And I like to share, there was a time na tinuro ko po ito. Bakit po natin pwedeng tiwalaan ng Diyos? Sapagkat siya po ay matapat. Faithful.
At paano nagiging matapat ang Diyos? Paano magiging dependable ang Diyos? Paano natin maasahang faithful talaga siya? May 5 dahilan nature niya. Number 1, siya po ay powerful. Walang imposible sa Diyos. Diyos siya eh. Number 2, He is omniscient. Nasabi ko na, alam niya po lahat. All-knowing God po siya. Number 3, He is omnipresent. Kahit saan, andun siya. Wherever, andun siya. Sa ilalim ng dagat, sa universe, wherever, He is there. He is with you. He is in you. And He is all truthful. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kung ang politiko o yung tao na ng lahat, tayo, pwede tayong makapagsinungaling, di tumupad sa usapan, but not God. Wala siyang sinabing hindi niya tutuparin. Bakit? He is all truthful. And finally, number 5, He is immutable. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung ano ang nabasa natin sa Bible, gaano siya ka-faithful, present, and in all eternity, hindi siya magbabago. So by that, God is faithful. We can trust Him. Trust God. And of course, number 10, be patient and persistent. Tayo daw po ay magtiyaga. Huwag tayong mainip. Huwag tayong manghina. Faith grows over time. Para bang yung puno bago siya namunga, dati po siyang seed. It takes time. Tiyaga lang. Mag-grow ka rin, kapatid, sa faith mo. Kumbaga, be gentle with yourself then. Kung ang iba, si Brother Dan, sa limbawa lang po, ay ramdam natin parang stronger, matured. Pero hindi natin alam kung ano ang kanyang pinagdadaanan. May iba-iba ho tayong daan natin na tinatahak. We cannot compare ourselves sa iba. But one thing is true. Ang nagpanimula ng iyong pananampalataya ay si Jesus. At sa kanyang kapanahunan, sa kanyang time, ipe-perfect niya po yan. So, ibig sabihin, process tayo. Mayroon pa nga ako nabasa na para bang glory to glory, tayo ay pinabago ng Diyos. Parang hindi biglaan, unti-unti. So, trust God in His timing. Ang importante lang, be consistent lang sa iyong mga spiritual disciplines. Huwag kang tamarin magbasa ng Bible. Huwag kang tamarin na mag-pray. Huwag kang tamarin na every Friday attend. Kahit naka-data lang, gawan mo ng paraan hanggang sa masanay ka, hanggang sa mamunga po ang faith sa mga ginagawa natin consistently. Sabi po dito, pag palagi mong ginagawa, nagiging ikaw yon. Ibig sabihin, pag paulit-ulit mong ginagawa, hahanap-hanapin mo na yan. And of course, magtiwala lang tayo sa God's timing. Sabi sa Ecclesiastes, di ba? Everything will be beautiful in His time. Naalala ko isa sa favorite verse ko, yung Psalms 27, verse 13. I remain, ulitin ko po, ako'y nananatili. So be persistent, be patient. I remain nananatili. I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ako ay nananatili na umaasam na makikita ko ang mabubuting bagay na gagawin ng Diyos habang ako'y nabubuhay. Of course, may pangako ng Diyos na what no eye has seen, what no ear has heard, but no mind has conceived are the things that God has prepared for those who love Him. Para bang mga bagay na hindi pa naisip, narinig, or nakita at naisip, parang something to do sa langit yon, sa next life. Pero sabi sa Psalms 27, verse 13, pwedeng habang tayo nabubuhay ay makita natin yung goodness ni God. Ang sinasabi lang sa kasunod na verse doon, verse 14, wait for the Lord, be strong, take heart, and wait for the Lord. Maghintay lang po tayo. Be patient. Tiyaga lang. Huwag ka manghina, kapatid. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord.
Huwag tayo daw manlupaypay. Palagi nating ibigay ng buo ang ating mga sarili sa gawain ng Diyos sapagkat ang ating pong pagpapagal ay hindi mawawala ng saysay. Sabi po yan sa 1 Corinthians 15:58. Be patient, kapatid. Magtiyaga lang. Tuloy lang. Number 11, learn from trials. Use challenges as opportunities to deepen your faith and trust. Pag sa pagsubok sa ating mga pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, kumbaga, kunin natin ano ang itinuturo sa atin ni Lord pag tayo po'y napapagod, nahirapan, nasasaktan. Meron tayong matututunan sa ating mga trials. Sabi nga po sa verse yan, sa James 1, verses 2 to 3, consider it pure joy. I-consider daw natin na purong kaligayahan. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, kung tayo daw po ay humaharap sa iba't ibang klaseng pagsubok, sapagkat you know that the testing of your faith, sapagkat ang pagsubok sa ating mga pananampalataya ay nagre-resulta ng pagpupursige, ng perseverance. So sa ating pong mga pinagdadaanan ngayon, bawa ako, nahihirapan po ako sa chest ko, sa likod ko, and of course sa mga kamay ko matitigas. But of course, para bang through this, sa mga pinagdadaanan ko at pinagdadaanan mo rin mga challenges, lalo tayong napapalapit kay God. Napansin niyo ba yun? Nung tayo nagkaroon ng disability, the more that we become closer kay God. Diba? May natututunan tayo. Number 12, seek spiritual renewal. Attend retreats, conferences, or worship to revitalize your faith. Revitalize your faith. Para daw muling maglagablab, umalab yung ating pananampalataya. Nakakatulong po yung pag-attend ng retreat. Si Brother Lance ay hindi natin kasama sapagkat siya po ay uma-attend ngayon ng True Life Retreat. Sa November 22 at 23, yan si Brother Roger, si Kuya John, mga ilan nating kasama, ay attend din sila ng True Life Retreat ng CCF. Ako naka-attend ako last year. Truly nakakatulong po. Nakakapag-ignite uli ng ating pong sigla ng paglilingkod and of course faith kay God. Attend po kayo minsan ng mga ganong klaseng retreat. Maniwala po kayo. Nakakapagbuhay siya at nakakapagpalago ng ating pananampalataya. Parang nagkakaroon ng personal encounter kay God. Nare-revive ang ating faith. Yung alab ng ating pagsunod. Sabi po dito sa Ephesians 4:23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Pag tayo nag-a-attend sa mga ganyang gawain, maniwala ka, yung gawa, yung galaw, yung move ng Holy Spirit, kakaiba. So attend sometimes ng ganung mga klaseng gawain. Of course, malapit na tayo sa dulo. Number 13, practice humility. Maging mapagkumbaba. Recognize your limitation, acknowledge your need for God, and humble yourself. So paano nga ba nakakatulong yung pagiging humble para lumago ang ating pananampalataya? Siyempre, pag humble ka, kailangan mo tanggapin, hindi mo talaga alam lahat. Hindi mo kaya lahat. You need God. You tend to become dependable kay God. You need God. Hindi ka pwedeng magmalaki. Lahat ng alam mo, lahat ng kaya mo, ay galing po yan sa Diyos. In fact, kung ano man ang meron, ay because of God, para matapos o ma-accomplish mo, ay through God. At bandang huli, hindi ikaw ang maparangalan, kundi ang Diyos lamang. So lahat ng ating pwedeng magawa, ma-achieve, not because of you, but because of God, not through you, but through God, and not for your glory, but only for God's glory. So be humble. Lahat ay galing sa Diyos at para sa Diyos. So sa verse po dyan, 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos para sa takdang panahon, tayo ay Kanyang itataas. So number 14, cultivate hope.
Focus on eternal promises. Trust God's goodness and look forward to His plans. Tayo po ay umasa. Mag-focus po tayo sa isang malaking pag-asa. Sa lahat ng ito, di ba? We will be with God for all eternity sa next life. That's the biggest hope that we have. Sa lupa, di man natin makamtan lahat ng inaasam natin. Pero the biggest thing that could happen in our life and to be with God for all eternity sa next life, that's the greatest hope. And of course, patuloy tayong umasa sa Diyos. Isa sa favorite verse ko po ay yung Isaiah 40 verse 31. For those who hope in the Lord shall renew their strength. They will mount up their wings like the eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Lahat ng umaasam sa Diyos ay nagpapanibagong sigla, panibagong lakas katulad ng pakpak ng agila. Para bang yung muling lalakas, pag ikay maglalakad, hindi ka manghina, pag ikay tatakbo. Sa mga umaasa sa Diyos. Sa Psalms 33 verse 18, but the eyes of the Lord are on those who fear Him. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa mga may takot sa Kanya at sa mga taong umaasa sa Kanyang walang katapusang pagmamahal, pag-ibig. And finally, para lumakas, lumago ang iyong pananampalataya, i-celebrate mo ang milestone. Ibig sabihin po niyan, kaysa paghanapan mo ang kahinaan mo, titigan ang kahinaan mo like, Lord, nagkasala na naman ako. And of course, magandang i-acknowledge yan, repent, humingi ng tawad, at magpatulong sa Holy Spirit na magbago. Pero maganda rin pong i-notice mo rin, i-acknowledge mo rin yung mga magandang bagay na parang na-achieve mo. I-acknowledge mo and celebrate your spiritual growth and milestone. Halimbawa, para mas madali pong maunawaan. Halimbawa na, hindi ka sana a-attend ngayon. For some reason, may iba ka sigurong gagawin, or nagdadalawang isip ka, or baka tinatamad ka bago ka umattend, nag-attend ka. So inabutan mo itong number 15. Acknowledge, congratulations kapatid, a tap on your back, tapik sa iyong balikat. Ang galing, nag-attend ka. So, ibig sabihin, pag mayroon ka nagagawang something, una dahil yan sa Diyos. Pero pangalawa, parang nagpapalakas ng loob mo na, uy, buti na lang nag-attend ako. O kaya minsan, may pinag-pray ka. Sinagot man o hindi, pero parang nagbibigay sa iyo ng parang closeness kay God. Parang nagpapalapit sa iyo lalo. Pag may pinag-pray kang iba, i-notice mo yun. Parang a tap on your shoulder. Lord, thank you ha, pinag-pray ko siya. Ang sarap sa feeling. Yan po yung celebrate milestone. O kaya nagbasa ka ng isang chapter sa Bible. Dati hindi mo naman ginagawa, pero nagawa mo. I-recognize mo yun. Nakakatulong yun. Para lalo kang lumago sa pananampalataya. I-acknowledge mo yung mga mabubuting nagagawa mo rin. Ano po, para mas lalo mong palaging gawin. Mga kapatid, mga kasama, sana po ay may natutunan po tayo kung paano po tayo mas lalo pang lumago sa ating pananampalataya. By the way, yung verse pong maganda po doon sa number 15, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa pangwakas po, uling slides po ito halos, God is happy with you at every phase of your spiritual growth. Masaya po ang Diyos sa bawat step mo para lumago ka. Of course, masaya ang Diyos. He isn't waiting until you're perfect before He'll start to love you. Tandaan mo ha, kahit pumapalpak tayo, nadadapa tayo, hindi talaga pa tayo perfect. Pero tandaan mo, kahit hindi ka pa maging perfect, tinanggap ka na ni God ng ganyan ang katatayuan mo, kalalagayan mo. He loves you nung hindi ka perfect. At kahit hindi ka pa maging perfect pa, kasi magiging perfect lang tayo pag dumating na siya eh. He still loves you. He'll never love you one drop more than He already does. Hindi niya na pwedeng dagdagan yung pag-love niya sa'yo sa kung paano kanya minamahal ngayon. So, as you step closer kay God, as you grow your faith with His help, syempre, ano po, noon, ngayon, kung anong pagmamahal niya sa'yo dati nung makasalanan pa tayo,
yung mahina pa ang faith natin lalo, yung malayo pa tayo sa Kanya, ay yun nun nga, mahal na niya tayo. At yung pagmahal niya noon, kahit minsan nadadapa tayo minsan, na naku-question natin ating faith, mahal ka pa rin ni God. Hindi ka minahal ni God dahil ang lakas-lakas mo, dahil ang tatag mo, ang tibay mo. Mahal ka ni God kasi mahal ka ni God, period. God loves you because He loves you, period. And remember, growing in faith is a lifelong journey. Yung paglago sa pananampalataya ay pwedeng panghabang buhay. So be gentle with yourself. Relax lang, kapatid. Huwag kang matakot pag minsan nadadapa tayo. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? So let's pray. We praise and worship you, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga paalala kung paano po kami pwedeng lumago sa mga ilang practical ways na pwede namin gawin. Pero above all things, Lord God, Lord, we seek your presence. Holy Spirit, help us to grow our faith. Tulungan niyo kami na pag kami po ay nangihina, Lord God, nalulupay-pay, minsan parang pwedeng kami po ay feeling malayo. Lord, huwag kami maniwala doon. Focus kami sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang bigay ng pananampalatayang ito at kayo din po ang magpapalago at magkumpleto nito, Lord God. Kayo pag-perfect nito. Thank you, Jesus. Bless niyo po kami, Panginoon, hanggang po sa aming pong breakout room, hanggang po sa buong araw na ito, buong sangbitong ito. Salamat po. Please we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Mga kasama, ito po yung breakout questions. Thank you, Bro Angel. Thank you. Thank you po, Brother Angel. Thank you, Brother Angel. Screenshot na po. Thank you po. Wait lang po. Ayan. Thank you, Okay. Thank you, Brother Angel. Thank you, Brother Angel. Thank you so the Lord. much. Praise God. So, ayan. Yung ating breakout, okay na rin siya. So again, thank you so much, Brother Angel, for the topic for today, how to grow our faith, the very practical steps na